Hello po sa ating lahat. Muli nandito tayo sa maliit na taniman natin. Katatapos lang natin na nagtrabaho. So magandang exercise yan. So nandito tayo para mag-exercise, mag-dream, magplano, at siyempre mag-relax. Kasi sabi ko nga, enjoy na enjoy tayo sa ganitong klaseng activities bilang retirees. Sa mga katulad kong retirees, ang masasabi natin, talagang maganda pag mayroon tayong gagawin sa araw-araw. Itong trabaho naman na ito ay hindi puwersahan. Kung gusto lang natin magtrabaho, so magtrabaho. Kung gusto nating magpahinga, magpahinga. Wala naman tayong amo dito, Okay. So, ito nga ang isang advocacy natin, yung sana ma-encourage yung mga kababayan natin dito. Kasi sa nakikita ko, marami talaga yung mga lupa na unutilized o hindi nagagamit dahil walang gumagamit. Ang assessment natin dyan, talagang walang yung determination to utilize itong mga untap o hindi ginagamit na lupa. Kasi hindi naman talaga lahat ng lupa ay pwedeng pagtamnan ng palay. Dapat yung pagtamnan ng palay, dapat yung may paddy, yung patag, pagkatapos mayroon siyang parang division para yung water ay mag-stay. Ngayon, pag mga lupa naman na hindi patag, so pwede naman pagtamnan niya ng mga prutas, mga gulay o whatever, o mga trees o whatever na pananim, para ma-benefits tayo. Sa ngayon nga, ang naobserbahan ko, napakamahal ng gulay. So yung alimbawa, libre na ang gulay mo, at the same time makapagbinta ka ng kaunti, so that's good enough. Ngayon naiisip ko itong mga experiences ng mga iba't ibang bansa, kung paano nila na-develop yung kanilang agricultural industries. Siyempre, ang mag-start tayo sa United States, talagang sa United States, nagsimula din yang sa agriculture. Kung tignan natin ang history, noon, mayroon yung South at North. Ang ibig sabihin ng South, ito yung mga agricultural state noon. Pagkatapos North, ito yung mga industrialized area bago mag-Civil War. Industrialized area, ang hindi ko naman ibig sabihin yung ganitong level of industrialization, but then ang main activity ng mga Amerikano noon sa North ay industry, samantalang sa South, agriculture. Okay, so yan, pagkatapos dahil dyan, nagkaroon ng American Civil War kung saan naglaban ang North at saka South. Kasi gusto ng South, mga Southern state na i-maintain yung slavery. Kasi kailangan yun sa agriculture. But siyempre si President si Abraham Lincoln, so gusto niya mawala yung slavery kasi yan yung sa mga mahilig sa history, mayroon yung Emancipation Act ni President Abraham Lincoln, kung saan sabi niya lahat ng mga
slavery o slave sa mga estado na controlled ng United States ay dapat i-emancipate sila o palayain. Ganon ang kaya nagkaroon ng civil war. So yan, North and the South, natalo ang South at the end. So kaya pagkatapos ng civil war, nanaig ang North. So from that, naging mabilis ang pagunlad ng Estados Unidos. That was long time ago, no? Yun, panahon pa ni Abraham Lincoln, panahon ni General Lee, panahon ni General Grant, na later on naging President of the United States. Okay. Ngayon, itong sa modern times naman, mga dito itong 19th century, then ang magandang halimbawa diyan actually yung sa Russia, bagamat ang system ay communism. Okay? Ngayon, sa Russia noon, nagsimula nung panahon ni Lenin, panahon ng mga Bolshevik, pagkatapos itinuloy ni Joseph Stalin yung humalili kay Vladimir Lenin. Ang mga lupa ay hinati sa dalawang uri. Okay. Ito yung collective farm o pagkatapos yung state farm. Ang mga collective farm ay yung mga pinagsama-samang lupa ng mga maliliit na farmers. So ikinumbay nila yung kanila para makabili, in that way nakakabili sila ng mga machineries, nakakaabil sila ng mga bagay-bagay na kailangan sa agriculture. Okay, so yan, pagkatapos siyempre pinagatian yung harvest according maybe to the contribution that they made. So yan ang collective farm ng kan. Now in that way, pag ina-analyze naman ng mga official ng Soviet Union noon, yan ang tawag noon sa Russia, Soviet Union. Okay. Marami yan noon, malaki yung Soviet Union. In fact, it is much bigger than the United States. Ngayon, yung state farm naman, ito yung mga farm na pag-aari ng estado o pag-aari ng state. Sa mga state farm na ito, ang mga farmers ay parang empleyado sa farm na yan. Wala silang pakialam sa mga management o kung paano gagawin yung mga bagay, kasi may mga state supervisors ng Union Soviet. Okay, so yan then paano kaya nakuha ito ng mga estado? Okay, during those time talagang pirsahan ang pangunguhan ng So, alimbawa, ang estado gusto nang kunin yung isang lupa o let's say malaking lupa. Then, pag ayaw noong may-ari, then talagang pinapatay sila. Dahil, very strict ang mga batas ng mga communist. Lalong-lalo na kay Stalin na maraming pinatayan. Maraming nagsasabi na kung ang pag-usapan ay dami ng pinatay, mas marami daw si Joseph Stalin kaysa si Adolf Hitler. Okay, yun ang sinasabi ng ibang historian. So, ganun yan, istrikto. Ngunit, kung titignan naman natin, nagkaroon ng progreso ang Soviet Union. Ano yung konsepto nila na
bakit ginawa nila ito, ano? Kasi kung titignan mo yung level of industrialization o level of modernization ng Soviet Union o Russia, ikumpara sa western countries like France, Great Britain, United States, malayo ang malayo ang Soviet Union. Okay? Kaya dapat silang mag-industrialize. Kaya noong ayos na yung supply ng pagkain, then nag-start naman sila sa industrialization. So halimbawa ang isang lungsod o Stalingrad o Leningrad, Moscow and so on, dyan concentrated yung mga industries. Pagkatapos marami ang supply ng pagkain from itong mga state at saka collective farm. So ayahay parang bali madali yung proseso ng industrialization. Siyempre yung mga factory workers sa mga industries, sagana sila sa pagkain, kaya parang very smooth yung trabaho, ano? Kasi halimbawa ikaw ay isang factory workers, pagkatapos kulang-kulang ang pagkain, napakamahal, then magiging affected yung yung productivity ng isang tao. Ngayon last month yata yon na kuwan ko yung balita tungkol sa mga collective farm na isinasagawa sa Bisaya at sa Mindanao ni BBM. So that's good. But sana hindi lang doon, it should be nationwide. Ano? Okay, kaya parang ganito, may ibang may-ari dito, pagkatapos doon sa kabila ibang may-ari, doon sa iba may-ari. Siguro kung may yung gagawin ang government, magsisit up siya ng collective farm, so feed rin. Yan ay picture ng communist, but then hindi na mahalaga. Ang importante, it can help. Okay? Sa ngayon naman, wag na nating isipin yung mga bagay-bagay na communist, no? Isipin natin yung productivity. In fact, sa ngayon, wala nang communist countries kasi lahat na back to capitalism. Sino bang mayayaman sa China, sa Russia, at saka iba pang communist countries? Ang mga leaders mismo. Yet sinasabi ng communist is to each according to his needs, to each from each according to his ability. Wala na yon ngayon. Okay? Kasi laissez-faire na lahat yung capitalism. Gusto mong umasinso, magsikap ka, you have to engage in business. Okay, kung halimbawa naka-employ ka, you are contented, so okay na rin yan, no? Okay, so ganun ang system. Kaya ang ang punto natin, in accordance with our advocacy na ma-develop ang agriculture sa bansa natin, gagawa ng strategy ang government na matulungan yung mga farmers. Sa ngayon talaga, ang presyo ng mga fertilizers, mga insecticide, yung serbisyo ay napakamahal, kaya very discouraging kung minsan sa mga farmers. Okay? Kasi like this one, hindi basta-basta magkuhan ka dito. Yung halimbawa, linisan mo yan, talagang mag-hire ka ng trabahador, o ako tumutulong din. Ngayon, kung wala kang
pangbayad. Then walang mangyayari. Then isa pang gawin ng government, dapat may available talaga na water system everywhere, especially doon sa mga areas na talagang madaling magtanim. Based on observation ko nga, mayaman ang Pilipinas pag ang pinag-usapan ay pagtatanim. Itong mga ito, halimbawa yung saging na yan, yung mga gulay doon, actually, kwan mo lang, mabubuhay na. Ilagay mo lang yung binhi, din paminsan-minsan, dinidiligan mo. Mabubuhay na yan. Okay. Kaya, ganon. So, sana, i-like at saka i-subscribe ang ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat.